Welcome po sa aking channel. Ngayon po papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng tofu or tokwa kare-kare. Tatlong klaseng gulay lang po ang ginamit ko dito. Dahil parang budget meal po ito. Hindi na po gumamit ng pusong saging. Ang ginamit ko lang ay pechay, sitaw, at talong. Ang iba pang ingredients ay garlic, onions, tapos yung sinangag na flour, pritong tokwa, saka yung giniling na mani. At syempre po yung pampakulay, yung atsuete oil. Yung pinaglagaan ko po ng mga gulay ay tinabi ko po, yun yung vegetable stock. Magagamit po natin yan mamaya. Iprito muna natin yung tofu natin. I-dip po natin siya sa flour para hindi ganong matigas yung ibabaw. Maski luto siya, malambot pa rin siya. Luto lang po natin ng golden brown. Yan. Isunod na po natin yung flour. Sangag po natin hanggang maging golden brown. Mahina lang po yung apoy para hindi agad masunog. Pwede tayong gumamit ng flour or bread flour. Wag lang yung cake flour. Isunod naman natin isangag yung mani. Mahina lang po ang apoy para hindi mabigla yung pagluto ng mani. Yan. Maski po may balat, okay lang po yan. Pero mas maganda kung walang balat. Yan na po yung sinangag na mani. Ngayon, isunod naman po natin yung atsuete oil. Simple lang po, mantika saka yung atsuete. Pakuluan lang po natin sa mantika yung atsuete. Yan. Pag kumukulo na po at nakita nyo kumukulay na, patayin nyo na po yung apoy. Yan. Tapos i-set aside natin para mamaya. Susunod po natin ay ang paglaga ng mga gulay. Yan. Blanch po natin. Basta hugasan po lang ng maigi yung mga gulay para walang dumi, walang lupa. Para yung pinaglagaan, yung stock po ng vegetables, pwede natin gamitin. Para yung lasa ng gulay, nandun pa rin po sa kare-kare. Tatlong gulay lang po ang ginamit ko, gaya ng sinabi ko kanina, pechay, sitaw, at talong. Pinagsama ko na yung talong sa sitaw, pero mamaya, unahin ko pong tatanggalin yung talong. Dahil una po siyang maluluto. Blanch lang po, wag pong ganong overcook para medyo malutong pa yung gulay.
na po, nakahanda na po lahat ng ingredients. Magluluto na lang po tayo. Isa muna natin yung bawang at sibuyas. And then, sunod na natin yung sinangag na flour. Tapos, isunod na po din natin yung giniling na mani. Kung wala po kayong gilingan ng mani, pwede na kayong gumamit ng peanut butter. As long as na yung peanut butter, piliin nyo po yung unsweetened, yung hindi po matamis. Available naman po yun sa mga supermarkets. Or yung hindi ganun matamis na kami, naka-label naman po yun. May mabibili kayong yung not too sweet na less sugar po na peanut butter. And then, ilagay na lang po natin yung vegetable stock. Yung pinagalagaan po ng gulay. Tapos, at swete. Yan. Lagay na po natin ang mga gulay.
Ang lasa po nitong kare-kare para po rin yung binibili natin ng mga instant at mas masarap pa dun. Kasi natural saka fresh mo siyang gagawin. Yung pong effect nung flour na sinangag, yung aroma nun, yun din po yung isang sa nagpapasarap, saka yung giniling na mani. Kapag sinasangag siya and tapos bineblend po siya, lalabas po yung aroma niya. So, parang ganun po sa mga instant. Pero yung lasa niya, mas masarap pa po doon. Ito po yung pinakamadaling paraan para magluto ng kare-kare. Pero kapag yung sa mga handaan po, meron kayong sapat na oras, hindi naman kayo nagmamadali, ang ginagamit ko po ay yung giniling na bigas. Isasangag ko po muna yung bigas. Yun ang magiging flour ko. Sangag mo yung bigas, dahan-dahan, mahina lang po yung apoy hanggang mag-golden brown. Tapos, gigilingin mo na siya ngayon. Yun ang pampalapot nyo po instead ng flour. Kaya lalong mas masarap po yun, yung ganong sistema. Ayan po, luto na po ang ating tofu kare-kare.